Maganda at mapagpalang araw, DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Taong 1974, isang lalaking Hapon na college dropout na si Norio Suzuki ay may narinig na kumakalat na chismis. Ayon sa kanyang mga narinig, sa isla umano ng Pilipinas, sa isang kagubatan doon ay may sundalong Hapon na isang tenyente. Ang tenyente ay nasa isla ng Pilipinas ng halos 29 years simula nang matapos ang World War II ng taong 1945. Ayaw nga daw sumuko ng sundalong ito, kaya ito ay nagtatago pa din sa kagubatan. Nung una ay hindi naniniwala si Norio. Sino nga ba naman ang mawawala at magtatago sa isang isla ng mahigit kumulang 2 dekada? Pero naging interesado si Norio at inalam ang buong storya. Ang pangalan ng tenyente na ito ay si Hiro Onada na nawawala simula nang matapos ang gera ng 1945 at idineklara ng patay ng taong 1959. Nagtataka si Norio kung bakit inabot ng 9 taon bago ideklarang patay ang isang nawawalang tao. Namangha si Norio sa chismis na ito kaya nagpasya siya na siya ang hahanap sa nawawalang sundalo sa Pilipinas at ibabalik ito pauwi ng Japan. Tara at ating alamin ang buong storya ng Hapon na ito na nagtago nga sa Pilipinas ng halos 3 dekada. Ang Hapon na ito ay kinilalang si Hiro Onada at ipinanganak ng 1922 sa Japan. Panglima siya sa 7 magkakapatid at nang nasa wastong edad na ay nagtrabaho siya bilang salesman sa isang Japanese company na nasa China. Pero biglang nagbago ang takbo ng buhay ni Hiro ng December 7, 1941. At para nga sa mga mahilig sa kasaysayan, kung matatandaan nyo, ito ang araw kung kailan inatake ng mga Japanese Imperial Forces ang US Naval Base na Pearl Harbor. At dahil sa pag-atake na ito ay sumiklab ang World War II sa pagitan ng Amerika at Japan. Kasunod ng pagdedeklara ng gera, naglabas ng kautusan ang Emperor ng Japan na ang lahat ng lalaking edad 17 hanggang 40 years old ay magiging parte ng hukbong sandatahan. May 1942 ay nag-physical exam nga si Hiro at pumasya siya na may mataas na marka. Sa edad na 20 years old, itinalaga si Hiro sa Infantry Regiment. Unang misyon nga ni Hiro ay pumunta sa harap ng digmaan sa Nanchang, China. December 1944, dumating ang hukbo ng mga Amerikano sa Mindoro at Leyte ng Pilipinas. Agad na inilipat sa Pilipinas ang mga sundalong Hapon na nasa China para depensahan ang kanilang nasasakupang teritoryo sa Pilipinas laban sa mga sundalong Amerikano. Ang grupo ni Hiro ay inutusan na depensahan ang Lubang, isang maliit at makitig na isla na matatagpuan sa Occidental Mindoro. Habang patuloy ang labanan sa pagitan ng Amerikano at Hapon, na-promote naman agad si Hiro bilang full-fledged secondary lieutenant ng January 10, 1945. At ito nga ang importanteng misyon ni Hiro na babago sa kanyang buhay. Inutos ni Major Takashi na pumunta siya sa isla ng Lubang at pangunahan ang guerrilla warfare laban sa mga Amerikano. Samantala, si General Akira Muto naman ay sinabihan si Hiro na kahit anong mangyari ay hindi siya pwedeng mamatay sa sarili nitong kamay. Maaari lang mamatay si Hiro sa kamay ng mga kalaban niyang kano. Sinabihan siya ng kanyang general na kahit anong mangyari ay babalikan siya nito kahit na abutin ito ng 3 taon, 5 taon o higit pa. At dahil nga sa misyon na ito, nanumpa si Hiro na lalaban siya hanggang sa huli niyang hininga. Baguhan at hilaw pa sa pakikipagdigma si Hiro, maging ang kanyang tauhan ay tila may hina din ang loob. Pero napakatinding pagsubok na ang kanilang hinarap laban sa mga Amerikano. February 1945 nang dumating na ang puwersa ng mga Amerikano sa isla ng Lubang. 50 na sundalo, 4 na tangke ng mga Amerikano ang lumusob sa maliit na bayan ng Tilik. Natalo nga agad ang puwersa ng mga Hapon laban sa mga Amerikano. At para maprotektahan ang kanyang grupo, inutos ni Hiro na sila ay umatras at lumikas paakyat ng bundok.
Delikado para sa mga grupo ni Hiro na sila ay magsama-sama sa iisang lugar sa bundok. Kaya naman, hinati-hati niya sa tig-3 tao ang kanyang puwersa. Sinama niya sa kanyang pangkat ay si Corporal Shimada at Private Kozuka. Naging parte din ng kanilang maliit na grupo si Private Akatsu. Patuloy nga na nakipaglaban ang grupo ni Hiro sa mga sundalong Amerikano sa pamamagitan ng mga surprise attacks o ambush tactics. At dahil nga si Hiro at ang puwersa niya ay nasa magubat na bundok, kalat-kalat sila at walang kakayahan na makipagkomunikasyon o humingi ng tulong sa Central Military Command. Hindi nila alam kung ano na ang lagay ng gera sa labas ng isla ng Lubang. Hanggang sa dumating nga ang August 6, 1945. Ang mga Amerikano ay naglaglag ng atomic bomb sa Hiroshima, Japan. At 3 araw pagkatapos nito ay binomba naman nila ang syudad ng Nagasaki. At daan-daan libo nga ang mga nasawing Hapon sa pangyayaring ito. Kaya naman walang nagawa ang hukbo ng Hapon kundi tanggapin ang kanilang pagkatalo at sumuko. September 2, 1945 nang opisyal nang sumuko ang Japan sa Amerika. Agad na ipinag-utos ng Japan Military Command sa mga sundalo na sila ay sumuko at bumalik na sa Japan. Telegrama, liham at dyaryo ang paraan ng komunikasyon ng mga panahon na ito kaya hindi agad nakarating sa iba't ibang parte ng mundo ang balita. October 1945 nang umabot na nga sa Lubang ang balita ng pagsuko ng Hapon. Isang grupo ng mga sundalong Hapon ang lumusob sa isang bayan at nakita nila ang isang papel na nakalagay ay "Tapos na ang gera ng August 15. Bumaba na kayo sa bundok." Hindi ito inintindi ng mga sundalong Hapon at iniisip na pakulo lamang ito ng mga tao sa isla para sila ay umalis. Nang mga panahon na ito ay may naririnig din silang mga putok ng baril kaya naniniwala silang pakana din ito ng gobyerno ng Amerika para sila ay lumabas sa kanilang pinagtataguan. Bago matapos ang taong 1945, isang eroplano ang dumaan sa kuta ni Hiro at nagsaboy ng napakaraming papel. Ito nga ay mga papel na nagsasabing opisyal nang sumuko ang Japan sa kautusan ni General Yamashita. Sa papel ay nakalagay ang Aid at Direct Imperial Order. Sa pagkakataong ito ay inisip ulit ni Hiro na pakana na naman ito ng mga Amerikano para sila ay lumabas sa kanilang mga kuta. Ayon sa kasaysayan, nagkaroon umalo ng maling pag-imprenta sa mga papel na ito kaya hindi kapani-paniwala ang kautusan para sa mga sundalong Hapon kung mababasa nila ito. Kaya nanindigan ang grupo ni Hiro na patuloy silang magtatago sa bundok at makikipaglaban. Pero unti-unti nang nauubusan ng mga pagkain ang pangkat ni Hiro. At ng April 1946, dala ng matinding gutom, pagod at pagka-homesick, ang lahat ng tauhan ni Hiro ay bumigay na at sumuko sa mga Amerikano. At ang tanging naiwan na lamang ay sina Hiro at ang kanyang 3 kasama na sina Corporal Shimada, Private Kozuka at Private Okatsu at nanatili sa Lubang. Hindi sila naniniwala na tapos na ang gera at talo ang Japan. Naniniwala din sila na ang mga kasamahan nilang sumuko ay hindi pinabalik sa Japan at ikinulong. Lumipas ang mga buwan at ang mga sundalong sumuko ay nag-iwan ng mensahe sa kagubatan para kina Hiro. Ayon nga sa mensahe, wala nang naghahanap sa inyo ng mga kalaban. Tanging mga kapwa Hapon nyo na lamang ang humahanap sa inyo kaya lumabas na kayo. Inisip na naman ni Hiro na ito ay patibong na naman ng mga Amerikano para sila ay lumabas. Kaya naman, tuwing hahanapin sila ng mga dati nilang kasamahan ay nagtatago sila at palipat-lipat ng pwesto sa kabundukan. Pero si Private Akatsu na 22 years old ay hindi mapakali at tinatanong sa kanyang mga kasamahan, paano kung tapos na talaga ang gera? Pero pinaalalahanan ulit siya ng kanyang mga kasamahan na kaduda-duda ang mga mensaheng papel na kumakalat. Kaya sila ay nagpatuloy sa kanilang sinumpaang misyon at hindi sila susuko. Halos 1 taon na nga ang lumipas simula nang matapos ang gera at nagpatuloy sa pagtatago ang 4 na sundalo. Ang hindi alam ni Hiro, sila na lamang ang natitirang sundalong Hapon sa Pilipinas. Unti-unti namang napanatag ang mga lokal ng Lubang kaya naman nag-umpisa na silang umakyat ng bundok para mangahoy at magtroso.
Pero si Nahiro ay mala ninja at nagtatago tuwing may mga Pinoy na aakyat sa bundok. Nang panahon kasi ng gera, nakikita nila na tumutulong ang mga Pilipino sa mga Amerikano para sila ay hulihin. Kaya tingin nila sa mga Pilipino ay isang kalaban. Pero may mga pagkakataon na muntik-muntikan na silang makita ng mga Pilipino sa kanilang hideout. At para hindi nga sila makita, nagpapaputok ng baril si Nahiro para tabuyin at takutin ang mga ito. At dahil din wala nang mapagkuhanan ng pagkain, nagnanakaw si Nahiro ng mga bigas sa mga taong umaakyat sa bundok. At para hindi sila mahuli, palipat-lipat sila ng mga hideout sa kabundukan. Hindi sila nagtatagal na mahigit 5 araw sa iisang lugar. Patuloy silang nag-iisip na may gera pa at kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Pero si Private Akatsu ay may agam-agam pa din na tapos na talaga ang gera. 3 beses siyang humiwalay sa kanyang grupo para magsulo pero lagi pa rin siyang nahanap ni Nahiro. Hanggang sa ang 1 taon ay naging 4 na taon. At ng September 1949, bigla na lang nawala si Private Akatsu. Inisip nga ni Nahiro na nahuli na ito ng mga Amerikano. Pero ng February 1950, nakita ni Nahiro ang isang sulat na galing kay Private Akatsu. Nagulat sila nang malaman na kusa pala itong sumuko sa mga sundalong Pilipino. Sinabi nga ni Akatsu na sinalubong siya ng mga sundalong Pilipino at tinulungan pa nga siya para makauwi ng Japan. Pero imbis na maniwala si Nahiro ay lalo pa silang nabahala at inisip na lahat ng iyon ay pakana na naman ng mga Amerikano. Kaya patuloy pa rin silang nagtago sa kagubatan. February 1952, 7 taon matapos ang gera ay may dumaan na namang eroplano at naghulog ng mga papel sa kagubatan. Ang isa sa mga papel ay sulat galing sa kapatid ni Teniente Tosho. Ayon sa sulat, tapos na talaga ang gera at lahat silang magkakapatid na lalaki ay nakauwi na sa Japan at hindi na sundalo. May sulat nga din para kay Private Kuzuka at Corporal Shimada na galing sa kanilang mga pamilya. Mayroon ding litratong kasama para mas lalong makumbinse ang mga ito na umuwi na rin. Subalit hindi ito kapani-paniwala para kina Corporal Shimada na tapos na ang gera. Sinabi niya na hindi niya bahay ang nasa litrato at ibang-iba daw ito. Dinoktor nga daw ng mga Amerikano ang litrato para sila ay sumuko. Ang hindi nga alam ni Shimada na nang panahon na iyon ay binomba nga ng mga Amerikano ang Tokyo at kasama ang kanyang bahay sa mga natamaan at nasunugan. Kaya naman inayos ang syudad at nag-iba din ang mga itsura ng bahay. Nagpatuloy sa kanilang misyon sina Teniente Hiro, Corporal Shimada at Private Kuzuka. Sa sobrang tagal nila sa kagubatan ay sira-sira na nga ang kanilang mga uniforme at tinatakpan lang nila ang mga butas gamit ang dahon. Alam nila kung anong petsa na sa pamamagitan ng pagbibilang gamit ang kanilang memorya. Gamit naman ang palm oil, alaga din nila ang kanilang sandatang espada at baril. Patuloy pa din ang pagnanakaw ni Nahiro ng mga kagamitan, damit at kape sa mga lokal ng lubang. Naiinis na nga at nababahala ang mga taga-lubang sa ginagawa ng mga sundalong Hapon kaya kung ano-ano na ang kanilang iniisip para lang mapababa nila ito sa bundok. Inisip nga nila na mag-iwan ng mga malalaswang comics at litrato ng mga babaeng nakahubad. Pero tila namanhid na ang mga sundalong ito at patuloy pa din ang pag-iwas at panggugulo sa mga lokal. Napuno na nga ang mga tao roon kaya naman ng June 1953, si Corporal Shimada ay natamaan ng bala sa hita matapos barili ng mga mangingisda ng lubang. Matapos ang 1 taon, nabaril ulit si Shimada at namatay. Pero siya ay aksidenteng tinamaan ng Philippine Army habang nagsasanay. Pero sa isip ni Nahiro at Kuzuka, ito ay patunay lamang na may gera pa at sila ay patuloy pa ding tinutugis ng mga Amerikano. 10 araw matapos pumanaw ni Shimada, ang eroplano ng Philippine Air Force ay lumipad kung nasaan banda ang hideout ni Nahiro. Naghulog sila ng maraming papel at may malakas ding speaker na pinatutugtog ang mga salitang "Onodo Kuzuka, tapos na ang gera."
Ngunit nagalit nga sina Hiro at Kozuka dahil namatay nga si Shimada, kaya naman hindi pa din sila sumuko sa mga sundalong Pilipino. Halos isang dekada na nga ang lumipas pero patuloy pa din ang pagkukumbinsi at paghahanap kina Hiro at Kozuka. Taong 1959, isang malaking search party ng Japan ang umakyat sa bundok at nagtayo ng mga speakers at sinasabi ang mga salitang, "Teniente Onada at Private First Class Kozuka, tapos na ang gera." Pinatugtog din sa speaker ang national anthem ng Japan at Japanese folk songs na pamilyar sa dalawang sundalo. Umabot nga ng 6 na buwan pero hindi nagpakita sa search party ang dalawang sundalo. Sadyang magaling silang umiwas at magtago dahil patuloy nilang iniisip na patibong ito ng kalaban. Sa huling araw ng paghahanap ay narinig ni Teniente Hiro ang tila boses ng kanyang kapatid. Sumisigaw ito ng, "Hiro, lumabas ka na, kapatid mo ito na si Toshi." Subalit hindi pa rin naniwala si Hiro at pakiramdam niya ay patibong lang ito ng mga sundalong Amerikano para sila ay lokohin at mahuli. Nag-iwan nga ng bagong dyaryo na galing Japan ang search party bago sila umalis. Nakita nga ni Hiro ang dyaryo pero hindi pa rin sila naniwala. Dahil para sa kanila, kung totoong natalo na nga ang Japan sa gera, ay dapat wala ng dyaryong iniimprenta. Utos kasi ng emperador ng Japan na dapat ay hinding-hindi sila susuko at matatalo lang sila kapag wala nang natitirang Hapon sa mundo. At hanggat may Hapon na nabubuhay, ay patuloy pa din ang pakikipaglaban. Ilang taon pa ang lumipas at patuloy pa din ang pagtatago ni Hiro at Kozuka. Sinusunog nila ang mga tanim na palay ng mga lokal ng lubang. Hudyat umano ito para sa kanilang mga kasamahan na sila ay buhay pa at para matunton ang kanilang kinaroroonan. Nang panahon na ito ay nagkaroon na rin ng kuryente sa lubang kaya pagdating sa gabi ay may mga ilaw na sa mga bahay at kalsada. Gumagana na din ang mga infrastruktura sa lugar at sumasagana na ang pamumuhay. Taong 1965, nagawang makakuha ng transistor radio ni Hiro. Imbis na balita ng pagkapanalo ng Japan ang kanilang naririnig, ang mga balita ay tungkol sa foreign relations ng mga Pilipino at Amerikano. Kaya mas lalo silang nanindigan na hindi sila susuko. October 9, 1972, habang sinusunog ni Hiro at Kozuka ang palayan, dumating ang mga pulis ng lubang. Nagkaroon ng palitan ng putok ng baril at namatay si Private Kozuka. Mahigit 25 years na nga ang lumipas at ang dating grupo na nag-umpisa na may 4 na tao ng taong 1945 ay nag-iisa na lamang. Pero nanindigan pa din si Teniente Hiro na ipagpapatuloy niya pa rin ang kanyang misyon at pagtatago sa bundok. 3 araw matapos ngang mamatay ni Private Kozuka ay nagkaroon uli ng search party para kay Hiro. Nag-iwan ulit ng mga dyaryo na galing sa Japan na may balita tungkol sa pagkamatay ni Private Kozuka. Ngunit hindi pa rin nakumbinsi si Teniente Hiro na magpakita sa kanyang search party. Sa kanyang pag-iisip, mas nanaisin niyang mamatay na may sandatang hawak sa kanyang kamay at ipagtanggol ang Japan. Inisip din niya na titiwalag din ang Pilipinas at kakampi sa Japan. Umaasa pa din siya na may darating na secret agent para siya ay sunduin. Halos lahat nga ay sumuko na sa paghahanap kay Hiro maliban sa kanyang pamilya. Kahit na idineklara na siya ay patay, hinanap nila si Hiro sa loob ng 6 na buwan ngunit hindi pa din ito nagpakita sa kanila. Iniisip kasi ni Hiro na ginagamit lang ng mga Amerikano ang kanyang pamilya para siya ay sumuko. Pero hindi nakatiis si Hiro at nag-iwan ito ng liham ng pasasalamat kung saan nilagay ng search party ang pagkain para sa kanya. Dito na napatunayan na buhay pa nga si Teniente Hiro at ayaw lang talagang magpakita. At nakarating nga ang balita na ito sa Japan at naging alamat si Hiro. Sa puntong ito, dito na nga namangha si Norio Suzuki tungkol kay Teniente Hiro. At taong 1974 ay pumunta siya sa Pilipinas para hanapin ito. At laking himala nga na ang hindi magawa ng napakaraming tao sa nakalipas na 3 dekada ay nagawa ni Norio ng 4 na araw lamang. Pagdating ng Pilipinas ay nagcamping si Norio sa gitna ng kagubatan ng lubang
at sa ika-4 na araw ay lumapit si Hiro sa kanya. Napansin daw kasi ni Hiro na hindi siya lokal at kakaiba ang kanyang pananamit at nagsasalita ng Hinohongo. Mahigit 2 oras nag-usap sina Norio at Hiro. Dahang-dahang sinabi ni Norio kay Hiro na tapos na talaga ang gera at natalo ang Japan. Hindi agad naniwala si Hiro sa balitang ito ni Norio. Sinabi ni Hiro na sasama lang siya kay Norio at uuwi ng Japan kung ang utos ay manggagaling sa kanyang superior officer. Mas swerte namang buhay pa ang kanyang superior officer na si Takashi na nasa Japan at nagtatrabaho bilang isang book dealer. Kumuha ng litrato si Norio kasama si Hiro para patunayan na buhay pa ang sundalo. Bumalik siya sa Japan para kausapin si Major Takashi. At matapos nga ang 2 linggo, muling nagkita ng harapan sina Major Takashi at Teniente Hiro. Binati ni Major Takashi si Hiro at binasa nga ang huling utos sa kanya. Ayon sa utos, ang hukbong sandatahan natin ay itinigil na ang anumang pakikipagdigma. At ganun-ganun na lamang. Matapos ang halos 3 dekada na pakikipaglaban, natapos na din ang gera para kay Hiro Onoda. Nakasama na nga ni Hiro ang kanyang kapatid na si Toshi. At sa Maynila nga ay kinita siya ng dating Pangulo noon na si President Marcos Sr. Binigyan siya noon ng presidential pardon para makabalik na nga siya sa Japan. At pag-uwi ni Hiro sa Japan ay binigyan siya ng Hero's Welcome. Bagamat talo ang Japan sa gera, si Hiro ay simbolo ng pag-asa, katapatan at pagpapakita ng pagmamahal sa kanyang bayan. Nanibago nga si Hiro nang bumalik siya sa Japan. Malaki talaga ang pinagbago ng kanyang bansa habang siya ay nasa kagubatan ng Pilipinas ng halos 3 dekada. Kaya naman matapos ang 1 taon, taong 1975, pumunta siya sa Brazil na isang Japanese colony. Sinamahan niya ang kapatid na mayroong farm doon at tumulong sa pagrarancho ng mga baka. Taong 1984 nang umibig si Hiro at ikinasal kay Machi Onoko, isang ceremony teacher. Bumalik sila sa Japan at itinayo ang Onoda Nature School, isang kampo para turuan ang mga bata ng survival skills. Taong 1996, bumalik sa isla ng Lubang si Hiro at bilang pasasalamat ay nagbigay siya ng donasyon na $10,000 o humigit kumulang $250,000 para sa eskwelahan doon. Si Hiro Onoda ay namatay nga sa edad na 91 years old. Ano sa tingin nyo? Matindi lang talaga ang dedikasyon ni Hiro na ipagtanggol at ipaglaban ang kanilang bansa? O hindi na sila nakapag-isip ng maayos dahil sa kanilang kalagayan sa gubat? Mayroon ka bang alam mga kwento o dagdag kaalaman na gusto mong i-share sa iba nating mga manonood? I-comment mo lang ang mga topic na gusto mong ating talakayin sa ating channel. Huwag ding kalimutang i-subscribe, i-follow at i-share ang ating mga contents araw-araw. Mangyari lamang pong i-follow nyo din ang Manila Boy Wonder Philippines at DJ Sean Crime Stories. Marami pong salamat sa inyong suporta. God bless everyone.